Hi mga mare! Another day, another mini vlog na naman po tayo for today's video. Welcome home, Andong! Araw nga na ito mga mare ay maaga kaming gumising. Luluwas kasi kami at pupunta kami ngayon ng Manila. At dahil maaga pa nga dyan mga mare ay hindi pa kami nag-uumagahan. Kaya naman nang nasa daan na kami ay bumili na muna kami nitong mga kutkutin. Mas masarap kasing may kinakain habang nagbibiyahe tayo. Hindi ba mga mare? Hindi rin naman ako ganun katakaw mga mare, pero ang gusto ko ay meron kaming baon. Dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan dyan ay dumaan na muna kami sa 7-Eleven. Ang napili ko ngang i-take out ay itong top silog nila na ready to eat. Para naman masarap kainin ay pinamicrowave ko na din yan mga mare. Sarap naman mga mare, kaya lang yung fried egg ay may pagkamakuna. Overall naman ay naubos ko siya, kaya naman thank you Lord for the blessing. Honestly mga mare ay late upload po ito. Last week pa nga po pala ito at ngayon ko lang na-edit at na-voice over. Sobrang tinamad nga ako dyan mga mare, kaya naman ngayon lang ako sinipag. Ang araw nga po pala na ito ay pupunta kami ng airport at dahil maaga nga yung dating ng susunduin namin, kailangan by 11 ay nandoon na kami. Sakto ngang 11 mga mare ay nandito na po kami sa airport. Nandito na nga din yung susunduin namin at hinihintay pa raw niya yung kanyang mga bagahe. Nang makuha na nga niya yung mga bagahe niya ay pinasundo ko naman siya sa kanyang papa. Ako naman ay naiwan lang dito sa aming sasakyan. Medyo natagalan nga silang bumaba, kaya naman nung nainip ako ay bumaba na rin ako ng aming sasakyan. Ito nga lang pala ako pumwesto sa may exit papuntang parking. Hindi nga nagtagal mga mare ay nakita ko ng palabas itong aking mag-ama. Welcome home, Andong! Welcome back, Andong! Aba? Hindi na. Kabilis umuwi ah. Parang ano lang ah, kapitbahay lang ah. Thank you Lord at safe pong nakauwi itong aming anak. Ang sinundo nga po pala namin sa airport ay itong aming anak na si Andrew. Galing nga po pala siya ng Australia at ngayon nga po ay magbabakasyon sa dito sa Pilipinas. Sobrang excited nga ako dyan mga mare dahil nakita ko ulit itong aming anak. Hindi ko na nga lang pinahalata at baka maiyak pa ako ay pagtawanan pa nila ako. Sobrang sarap nga sa pakiramdam lalo na't nakikita mo yung mga anak mo na may kanya-kanya ng landas na tinatahak sa kanilang mga buhay. Tayo kasi bilang mga magulang ay nagiging masaya na tayo pag nakikita nating matagumpay yung ating mga anak. Kaya naman sa lahat ng blessings na dumadating sa amin, lalong-lalo na sa aming mga anak, ay lubos-lubos po ang aking pasasalamat sa ating poong may kapal. O siya mga mare, at bago nga po ako maiyak ay uuwi na kami. Dapat sana mga mare, alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na sa airport yung aming anak. Sa problema nga lang at na-delayed yung flight niya, kaya naman yung alas 7 ay naging alas 11 mga mare. Ganun pa man ay lubos kami nagpapasalamat dahil nakauwi ng maayos itong aming anak. Nang nasa super highway na nga kami mga mare ay nagdaan muna kami dito sa NLEX para naman kumain ng tanghalian. Dito nga sa Jollibee napiling kumain nitong aming si Anaki. Tinatanong ko nga siya mga mare kung bakit dito niya sa Jollibee napili. Ang sabi niya sa akin ay wala daw kasing Jollibee sa Australia at na-miss niya talagang kumain dito sa Jollibee. Kaya naman pagbigyan at baka hindi ako bigyan ng pera niyan mga mare. Habang nag-o-order nga sila dyan ay napagmasdan ko nga itong aking anak na mas malaki pa ngayon kaysa sa kanyang papa. Ang bilis talaga ng panahon at talagang binatang binata na itong aming si Anaki. Nang ma-serve na nga itong aming mga in-order ay nauna nang kumain itong aking mag-ama. Hindi na nga ako nag-lunch dyan mga mare dahil busog pa ako sa aking mga kinain. Sobrang na-amaze nga ako dito sa aking Anakis mga mare dahil napakarami niyang in-order. Niisip ko na lang na baka talagang na-miss niya itong mga pagkain dito sa Jollibee. Mula noon hanggang ngayon ay talaga pong napakaganang kumain nitong aming si Anaki. Noon nga pong hindi pa umaalis yan paggabi at nagutom yan ay tiyak na magluluto yan mga mare. Kaya naman kahit nasa malayo po yan ay hindi po talaga siya magugutom dahil marunong po siyang magluto. Kaya naman hindi po ako nag-aalala kahit malayo siya sa amin. Nag-take out nga lang pala ako dyan mga mare para naman pag nagutom ako sa daan
naman ay meron akong makakain. Nang matapos na nga sila ay bumaba na kami at pumunta na kami ng sasakyan. Sa totoo lang mga mare ay 3 linggo lang ang bakasyon nitong aming si Anaki. Puro daw kasi sa trabaho at gusto naman daw niyang magpahinga kahit mga ilang linggo lang. Kaya naman ako bilang nanay niya ay sobra talagang natutuwa dahil makakasama na naman namin itong aming anak. On the way nga dyan mga mare ay nadaanan naman namin itong mga nagtitinda ng prutas. Kita nyo naman mukhang fresh na fresh talaga itong mga tinda nilang prutas. Yan ngang green na yan mga mare ay humingi nga ako ng isa dahil hindi ko pa natitikman yan. Bukod nga sa lansones ay bumili rin kami ng 1 kilong ubas na nagkakahalaga ng 200 pesos kada kilo. Tamis kasi siya kaya naman bumili na kami. Ang nasa sasakyan na nga ako ay tinikman ko ang lasa nitong kulay berde na nahingi ko. Tamis nga siya pero hindi ko talaga maalala kung ano yung exact na lasa nito mga mare. Bukod nga dito sa ubas ay bumili nga rin kami ng 1 kilong lansones na nagkakahalaga naman ng 120 pesos. Matamis naman siya mga mare kaya naman sulit yung aming ibinayad. Hindi pa nga kami diretsyong uuwi dyan mga mare dahil dadaan pa nga kami ng Bustos. Gusto kasi naming makita kung ano na ang development ng aming pinagagawang swing. Ito sa Bustos mga mare at ang gumagawa nga nito ay kaibigan ng aking asawa. Overall nga mga mare ay mukhang malapit nang matapos itong pinapagawa naming swing at mga ilang araw na nga lang ay mukhang matatapos na ito. Honestly mga mare ay talaga namang na-amaze ako dito nga sa pinagagawa naming swing. May pagka-antique style nga po ito at yung mga ginamit na kahoy ay talaga pong matitibay. At kahit 3 tao nga mga mare ay pwedeng kumasya dito. Kung titingnan nyo nga at umupo ka dito, parang ang feeling ay bumalik ka noong panahon ng mga Kastila. At napaka-relaxing nga nito mga mare, lalo na pag magkakape kayo pagkagising sa umaga. Problema nga lang nito ay hindi namin alam kung saan namin ito ipupwesto sa aming bahay. Nang pauwi na nga kami ay nagmerienda nga muna ako nitong aking tinake out. Siya, mukhang humahaba na itong aking kwento kaya naman magpapaalam na ako. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood.